Sa isang baryong napapaligiran ng bukirin at niyugan, nakatira si Ramon, isang batang magsasakang ulila sa magulang. Araw-araw, nagbubungkal siya ng lupa at namumulot ng mga niyog para ibenta sa palengke. Kahit mahirap, masaya siya sa bawat araw na natatapos niya ng tapat at marangal. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Basta't may pag-asa, tuloy lang ang buhay. Isang umaga, sa baybayin ng baryong Payapa, ay masiglang naglalakad si Ramon, bitbit ang lumang sako habang namumulot ng mga niyog na inanod ng alon. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang bigat ng buhay, ngunit mas matimbang ang kanyang pag-asa. Wala siyang magulang, wala ring kasamang pamilya, ngunit hindi siya kailanman nagrereklamo sa tadhana. Kahit mahirap, basta't tapat at marangal, sapat na yun. Matapos ang ilang oras ng pagod, umupo siya sa lilim ng isang punong niyog upang magpahinga. Habang pinupunasan ng pawis, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa itaas ng puno. Bakit parang kumikislap yung bunga? Sa pagitan ng mga dahon, may isang niyog na tila may gintong balat na nagniningning sa ilalim ng araw. Hindi tulad ng karaniwang niyog na kanyang nakikita araw-araw. Dahil sa pagtataka, dahan-dahan siyang umakyat sa puno. Ramdam niya ang init ng araw sa kanyang balat. Ngunit, mas matindi ang pagnanais niyang malaman ang hiwaga ng liwanag na iyon. Pagdating sa tuktok, marahan niyang hinawakan ang gintong niyog. Mainit, magaan, at tila humihinga. At sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumaan, kasabay ng isang mahiwagang tinig. Ang biyayang ito'y para lamang sa pusong marunong magbahagi. Nagulat si Ramon, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Marahan niyang ibinaba ang niyog at dinala ito pauwi, hindi bilang kayamanan, kundi bilang isang palaisipang hatid ng langit. Hindi niya alam na ang simpleng niyog na iyon ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay at susubok sa kabutihan ng kanyang puso. Gabi na. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa isang sulok ng kanyang maliit na kubo, nakapatong sa mesa ang gintong niyog. Tila ordinaryo, ngulit may kakaibang kinang na hindi mapawi. Si Ramon ay nakahiga, pagod sa buong araw na paglalakad, ngunit bago siya tuluyang pumikit, napansin niyang may liwanag na sumisinag mula sa niyog. Ha? Bakit nag-iilaw ito? Sa paglapit ni Ramon, ang niyog ay unti-unting bumukas at sa loob ay may 3 butil ng gintong niyog na parang perlas. Ramon, bawat butil ay sagisag ng kabutihan. Itanim mo ito ng may puso
At huwag mong kalilimutan, ang biyaya ay para sa lahat, hindi lamang sa iisa. Napatigil si Ramon. Nanginginig ang kamay. Ngunit dama niya ang ingit ng pag-asa sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng kubo. At sa ilalim ng buwan ay itinanim ang 3 gintong butil sa lupa sa tabi ng kanyang lumang punong niyog. Bawat hakbang ng kanyang paa sa malamig na buhangin ay parang paglalakad tungo sa bagong simula. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit buong puso siyang naniwala. Kung ito'y biyaya, hindi ko ito aangkinin. Naway magbigay din ito ng kabutihan sa iba. At mula sa gabing iyon, ang lupa ni Ramon ay hindi na muling naging ordinaryo. Sapagkat sa ilalim nito, nakatago ang butil ng kabutihan na kayang magpalago ng himala. Pagsikat ng araw, ang unang gumising sa baryo ay hindi ang tilaok ng manok, kundi ang kakaibang kinang mula sa bakuran ni Ramon. Nang lumabas siya ng kubo, napahinto siya sa pagkakatitig. Sa lupang kanyang tinamnan kagabi, ay tumubot ang 3 punong niyog. Maliit pa, ngunit ang mga dahon ay kumikislap na parang ginto. Diyos ko, totoo pala ang lahat? Habang ang araw ay tumataas, ang mga punong iyon ay lalo pang kumikintab. At sa di inaasahang sandali, bumagsak ang isang bunga ng gintong niyog. Mainit-init, tila buhay. Nang binuksan ni Ramon, sa loob nito ay hindi lamang tubig, kundi mga butil ng bigas, prutas at pagkain. Tila handog ng langit para sa nagugutom. Hindi makapaniwala si Ramon, ngunit imbes na itago ang biyaya, kumuha siya ng ilang bunga at ipinamahagi sa kanyang mga kapitbahay. Kunin ninyo ito. Marami pa sa puno. Baka makatulong sa inyo. Ramon, wala kang hinihinging kapalit, anak. Ngumiti si Ramon at tumingin sa langit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa ligayang dulot ng pagbibigay. Sa bawat niyog na ibinabahagi niya, tila mas lalo pang namumunga ang kanyang puno. Parang sumasagot ang langit sa kanyang kabutihan. Isang hapon, habang nakaupo si Ramon sa maliit niyang kubo, may lumapit na isang matandang lalaki. Mga 70 taong kulang, may tungkod at sombrero. Tila pagod sa paglalakad at halatang nagugutom. Anak, may maibibigay ka bang pagkain? 3 araw na akong walang makain. Humihingi po kayo, Lolo. Ngunit may maibibigay ako. Marahan niyang ibinigay ang isang gintong niyog, hindi para sa sarili, kundi may buong puso at paggalang. Ngumiti ang matanda at pinisil ang kamay ni Ramon. Bago tuluyang umalis, nagbulong siya, parang may hiwaga. Ang biyaya, anak, ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa puso na handang magbigay.
Dahan-dahang iniakyat ng matanda ang kanyang tungkod. Tinakpan ng sombrero ang mukha at naglaho na parang wala siyang iniwan kundi alaala at aral. Nanatili si Ramon sa kubo, tahimik at mapagpakumbaba, at muling naunawaan ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan at pagpapahalaga sa buhay. Ang biyaya ay dumarating sa pusong hindi sakim, kahit sa gitna ng kakulangan.